Hello mga kumarites, another day, another bahay serye na naman nga po tayo. Dahil tapos na nga po namin ayusin kagabi yung aming higaan, kaya sa mga anak naman nga po namin. Tanggal na nga po muna ni Jowa yung mga nakabukol nga po dyan na semento bago nga po dikitan ng wallpaper. Dahil meron nga pong mga nahulog kaya naisipan ko nga munang walisin. Siyempre gabi nga po namin ito ginagawa. Side lang na wala nga pong kurtina na nakalagay, ang lalagyan nga po namin ng wall bricks. Tingnan nyo naman kumarites kung gaano nga po ito kapangit tingnan pag wala nga pong wall bricks. Habang nga po kami gumagawa dito kumarites, si Sian nga po yung nagbabantay ng tindahan. Sabi ko nga sa kanya ay magsaing na rin pag wala nga pong nabili. Kung wala nga pong nakalagay dyan na kulay black kumarites ay magmumukhang kulay puti lang talaga itong aming kwarto. At tiningnan mo nga po ay masyadong plain. Gusto ko na rin talaga mailagay yung bedsheet nga po na ibinigay sa amin. Ayan, at sa kabilang side na naman nga po kami naglalagay. Bago nga po kami magdikit dito ng mga wallpaper bricks kumarites ay pumunta nga po muna ako sa grocery. Bili na nga lang po ako ng kaunti pero hindi ko na nga po nakuhaan ng video dahil busy po talaga. 150 nga po yung bili ko sa wallpaper bricks kumarites at 25 piraso nga po ito. Sa tingin ko naman nga po kumarites ay kasya na ito dito. Dahil yung ibang part nga po ay kurtina pa. Iisipan ko nga po kung tatanggalin ko na nga po lahat ng kurtina dito at palitan na lang nitong wallpaper bricks. Dahil bala ko nga pong ilipat yung mga kurtina na nakalagay dito doon sa salas namin. Para malagyan na nga po ng kurtina doon sa banda ng aming sofa. Doon nga po sa mga video ko dati ay makikita nyo nga po na dalawang kurtina lang yung nakalagay doon. Mas maganda nga po kung parehas-parehas din ang design. Para mas maganda nga po tingnan. So ayan, itong part lang naman na to ang malalagyan namin kumarites kaya inilagay na nga rin po yung kurtina. Ito nga po yung pinaka before ng kanilang higaan. Tingnan nyo naman yung laruan ni Tyler nandito nga rin po sa taas. Bago nga po sila umakyat dito sa taas, madalas nga po ay naghihilamos muna sila at naliligo. Ayan, at mag-transition na naman nga po tayo kumarites. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung lapat ng ating bedsheet. Parehas na nga rin po ito ng higaan namin. O diba nakakatuwa na naman tingnan yung kanilang higaan. Yung mga laruan nga ni Tyler ay nilagay ko nga muna dyan. Para mapalitan ko nga po ng maayos yung bedsheet nila. Abay, pag naluhuran mo yan kumarites, masakit iyan. Tanggal ko na nga po yung lumang bedsheet para nga po mailagay ko na yung bago. Ang layo na talaga ng higaan namin kisa sa dati kumarites. Yung double deck pa nga lang po yung ginagamit namin. Highly recommended ko talaga itong nulukot bedsheet kumarites kasi sobrang stretchable nga po niya. Abay, sabi ko nga parang kasya pa nga po iyan sa king size bed. Habang ako nga po ay nag-aayos dyan sa taas, si Jowa naman ay naglilinis nga po dun sa higaan namin. Dahil meron nga pong mga nahulog na alikabok nung naglagay nga po siya ng wall bricks. Natapos nga po ako dito sa taas ay malinis na rin naman yung sa baba namin kaya hindi na nga po marami yung aking gagawin. Doon naman sa tindahan namin ay si Kuya Sian nga po naglilinis. Abay, kahit pasaway nga po iyon ay talaga namang maaasahan na yun sa gawaing bahay at sa tindahan namin. Sobrang plain nga po yung dingding ng aking higaan kaya pinag-iisipan ko pa kung ano nga po yung magandang ilagay dyan. Pero syempre ayaw ko naman nga po yung magmumukhang kalat. Tingnan nyo naman kumarites yung napalitan ko na at maganda na nga rin po tingnan kahit dito pa lang. Inayos ko na nga rin po yung dito sa gilid ng higaan nila para nga po may harang. Ginagamit nga po ito ng mama ko pag dito nga po sila natutulog. Nga po yung higaan nila dati sa double deck nila, single bed nga po ito. Ako lang ba kumarites na nakakahiligan ko talaga ang maglinis ng bahay at mag-ayos. Kahit minsan nga po ay inaantok na ako ay talagang pinipilit ko pa talagang mag-ayos ng bahay. Ito na nga po yung itsura ng higaan nila at maaliwalas na naman nga po. Pag nandito ka nga po sa taas ng higaan nila, ito nga po yung makikita mo sa higaan namin. Simple lang talaga yung kulay white pero mas maganda nga po siya tingnan dahil maaliwala. Yung kanina nga pong puro semento yung makikita mo, ngayon nga po ay wall bricks na. Gumanda naman nga po tingnan. Hindi na nga po siya mukhang madilim at maliwanag na talaga. O diba ang layo na talaga ng itsura ng higaan namin sa dati. Simple lang yan kumarites pero masaya na nga po ako dyan sa higaan namin. Tanggal ko nga po pala kay Jowa yung share curtain dyan para nga po ilipat ko sa baba. Dahil yung kurtina nga po na puti, yung pinakadulo niya nga po ay madumi na. Lagi nga po kaming tumatambay doon at yung dulo nga po ng kurtina ay marumi na talaga. Hindi naman natudumihan nga po yung kurtina dito kumarites dahil wala naman po laging tao dito. Yung sa baba kasi minsan ay nasasandigan nga po namin iyo. Ayan nga po yung pinakaitsura niya, tapos ito naman nga po pag share na nga po yung ilagay mo, share curtain. Bagay din naman siya kumarites at sakto nga lang po yung haba ng kanyang kurtina. Pag sobrang haba nga po, yung pinakadulo niya ay madumi na. Kaya ayan, pinapatanggal ko na nga kay Jowa. Pag siya nga po ang nagtatanggal dyan ay hindi niya nakailangan ng upuan. Pero pag ako nga po ay kailangan ko pang tumungtong sa bangko. Dahil yung height ko nga kumarites ay 4'11 lang. Ito nga muna yung last namin gagawin kumarites para naman makapagpahinga din kami. Bukas na naman nga po yung ibang mga gawain. O diba parang halos araw-araw na lang talaga may bagong itsura nga po itong aming bahay. At
halos araw-araw nga kumarites ay meron akong ginagalaw dito. Kulang na lang ay balik-balik ta rin ko nga po itong bahay namin. Tutuwa kasi ako pag nakikita ko nga pong maganda yung pagkakaayos ng bahay. Bukas naman nga po ay yung pader nga po doon sa may likod ng sofa. Lalagyan ko nga po yun kay Jowa ng kurtina. Ililipat nga lang po namin doon yung mga kurtinang tinanggal nga po namin. O diba wala talagang katapusan sa pag-aayos nitong aming maliit na bahay. Hindi pa nga kami natatapos dito ay gumagana na naman nga po yung isip ko kung ano nga po yung next namin gagawin. Ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.